Alright, so mas malinaw, mas maganda ang tsura. As you can see, mas maganda ang ating salamin po ngayon. Hello again mga kanabi, sa video nito nagpalit tayo ng ating side mirror. Bumili tayo at kinabit natin yung ating pong modern classic na retro na side mirror. Tapusin mo ang video nito, pero bago lahat, introduction muna tayo. Testing. Mic test, mic. Okay, so good morning everyone. Ito is Pastor Man. So ngayong umaga ay tinetest ride natin ating Honda Navi at ang kanya pong side mirror. Okay, so kumusta ang ating bagong side mirror? Pakinabang kaya? Okay, maganda naman po yung stock ng side mirror ng Honda Navi, pero gusto natin na medyo retrohan ang dating. At the same time ay gusto natin na medyo maganda-ganda, no? Kasi masyadong mababa yung stock ng Honda Navi na side mirror. Halos lagi tayong yumuyuko, tumutungo. Every time na sinisilip natin yung ating pong side mirror ay napapayuko ho tayo. Hindi kagaya ho niya, medyo mataas. Okay, so yung kaliwa at kanan na side mirror medyo maganda-ganda ng tingnan, ano? Flashback. Okay guys, so nakabili tayo ng magandang side mirror para sa ating pong Honda Navi kay Nabnab. At i-upgrade po natin yung ating side mirror. Ito pong aking binili. Shinao. Okay, so hindi ko alam kung gaano kaganda po ito. Pero ito po yung ating ikakabit. Wow! So premium ang quality. Tingin ko po ay maganda-ganda po ito na pang aftermarket para po sa ating Honda Navi. Kasi yung Honda Navi natin, yung pinaka side mirror po niya, medyo masyadong mahaba. Pagka minsan yun ang tumatama sa mga gilid-gilid. At the same time, ay hindi mo rin halos gano'ng maigalaw. Hindi mo makita yung nasa likuran eh. Hindi mo maitaas ang angat na angat. So hopefully ito, pag kinabit po natin, tingnan natin kung magiging pakinabang po. So, kabit natin. Okay, so siyempre kukunin po natin now, para malaman po natin kung alin po yung kaliwa o sa kanan. So usually, dahil ito po ay semi-oval ang shape, yung may ilalim na ganon, okay, yan. So itong nasa mayroong ilalim na ganon, yun ang pinaka ma-distinction mo kung sa kaliwa o sa kanan ito. So yan. So ito pang kaliwa. So ito yung pang kanan. O sa pangkanan muna tayo, okay? So nandito yung kanyang accessories. Ito siguro muna ang unang ikakabit. So malalaman natin, meron akong mga instruction nakita dito. Malalaman siguro madali natin kapain, okay? So sige. A few moments later. So syempre umpisa, babaklasin po natin ito pong ating side mirror, So angat natin yung pinaka rubber niya, rubber boot. Iyon. Tapos may dalawang tornilyo po yan, isa pang lock at isa pang tanggal talaga. So sisihin natin kung kayang isa-isahin, kung kaya. Yun. So yun, ikot-ikot lang. Tapos tandahan para hindi ma-lost thread. Okay, so siyempre una lalagyan natin ng pinaka-spacer po niya o adapter po niya. Gagamit tayo ng size 14, 14 para po sigipan yung pinaka-base niya. Yung tamang sikip lang na hindi naman makaka-lost thread. Okay. Okay, bit natin ito.
doon. Okay. Depende kung saan pwesto mo lalagay. So, hindi mo na gano'n sisikipan para may adjust mo kung saan siya papaling. Konting bira lang. Magamit tayo nito ng pinaka niya. Allen wrench din. Kukunin natin yung pangkanan. Tamang sikip lang na pwede pa rin gumalaw. Yan. Gumalaw. Pwedeng mag-move. May swing. Pakaliwa, pakanan. Ngayon, ito naman. Ito ang magdedetermine kung yan. Pwede mo ganon. Ganon. So, ito naman. Kukontray mo siyempre yung nut. Hindi naman ang titrahin mo. Skipan natin lahat. Yan. Wow. Okay, so this time dito naman tayo sa kabilang side, sa left side po. So again, the same procedure. Iangat natin yung rubber boot. Yun, para lumabas uli. Yung pinaka tornilyo po natin. So gagamit ulit tayo ng 14. Yan. Para po matanggal po natin yan. Bira, yun. Ang bilis ng parang tumalsik na sandali lang. Yun. Ikot hanggang ito yung ating stock na side mirror. Ang ganda naman talaga, quality naman lalo na kung lagyan pa nila ng reflectoration kaso lang masyadong mahaba at naka-protrude na ganon, tapos wala ng adjustment. Okay, ito ang ating pong binili. Ayan, nakabalot pa po. Okay, so tanggalan natin ng ang tawag ito, yun na yun, plastic. Okay, so again, ang ating pong premium na side mirror. Medyo nakaganda. Okay, so yun, lulugan muna natin siyempre uli. At yun, maluwag na pala ito. Okay, so yung maluwag. Okay, so nagamit tayo ng siyempre na kanyang ito munang panglapat doon sa kanyang bolt. Okay, so hindi ganun kita. Ganun natin ng konti. Yan. Okay, so kailangan merong extension. Doon. Siya nga. Kulang yung sa pakiusap. Yan. Yan. Yung kanyang extension isa, ito hindi kasi kabagay, hindi kalapat ng nuts. So again, gamit tayo ng ito. Pero bago lagyan nyo, lalagyan natin ng lock washer sa loob. Yan, nilalagay nyo sa loob para yung panghakab. A little longer than a few minutes later. At titingnan natin yung itsura nito ating yan. So yung left side ayos na, approved. End of flashback. Ay pakinabang po sa atin hong ride kasi kung papansin niyo mataas siya. Okay, yung clearance po niya mataas kumpara po doon sa ating stock. So nakaraan tinignan po natin yung ating stock na side mirror, inilagay natin sa kaliwa at yung bago natin side mirror nasa kanan. So nakita natin na napakalaki po ng diferensya in terms of ganda, design at in terms po sa kanya pong function kasi siyempre kaya nga tayo nagpapalit para medyo may magandang datingan. Pero first and foremost, kinakailangan yung function. Ako po nakatutok ako sa function kaysa po doon sa design kasi yung function po ng stock ng side mirror po ng Honda Navi ay medyo po mababa. Kaya pagka tumingin ka, medyo yumuyuko kung gano'n. Hindi kagaya po nito na I hope nakikita ng ating GoPro na
magandang tingnan. Ano, ibig sabihin, kita mo yung sa likod, kita mo yung mga sa likuran natin, gumagalaw sa likuran natin. At the same time, hindi naman nahuhuli, ano, sa ganda ng design. Okay? So, nandito tayo sa highway ng Pila. Tayo po ay magpapagas. At the same time, papahangin tayo. Yun lang ang comment ko, no? Parang lagi nalambot yung ating side mirror. Yung ating side mirror to rin nalambot. Yung ating pong gulong. Ewan ko po sa mga Honda Navi user, kung naka-experience kayo na lagi nalambot yung gulong nyo. Lagi ko na-experience. Siguro primarily hindi ko naman laging ginagamit maghapon. Sabihin pa utay-utay lang ang gamit ko. Kaya po medyo lagi nalambot. And now let's go to our Bible meditation this time. Our verse is found in James chapter 1 verse 22 to 25, which says, "Be ye doer of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if ye be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man, behold his natural face in the glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed." Ano yung sabihin nito? Tatlong bagay na nais kong ibahagi mula sa mga talata na ito. Number 1, mirror relay what's needed to be done. Ang Biblia ay binigay ng Diyos sa atin upang malaman natin ang kanyang kalooban, plano, panuntunan at babala. Gaya ng side mirror natin, mahalaga ito, kailangan meron salamin ang ating mga motor. Nakikita natin ang mga sasakyan sa paligid, naiiwas tayo sa mga aksidente at sa mga pasoy sa kalsada na mahilig mangarera. Nakalimitan nagiging sanhi po ng aksidente at nandaramay pa. Pangalawa, mirror reflects what is the truth. Sabi po sa talata sa James chapter 1 verse 22 sa ating binasa, "Be ye doers of the word, and not hearers only." Kapag ang katotohanan ay nadinig mo, kailangan mo ito na sundin at gawin mo. Sabi po sa John 8:32, "Ye shall know the truth, and the truth shall make you free." Gaya po ng ating mga side mirror. Ang reflection dito ay mahalaga at totoo. Kung mayroong ambulansya na nasa likuran po natin, tumabi ka. Paunahin mo. Kung mayroong emergency, paunahin mo. Sapagkat hindi po nagsisinungaling ang ating mga side mirror. Nakikita po natin kung ano po yung nasa likod natin na maaaring mauna po sa atin. And number 3, mirror resolve what went wrong. Hindi mo naintindihan. Kapag hindi mo inintindi ang side mirror, bigla ka na lang kumanan at kumaliwa, may tendency na mabangga ka o makabangga ka. Dapat bago ka kumanan o kumaliwa, sumignal ka muna, tingnan mo muna side mirror. Pagka libre, signal ka at saka ka lumiko. Kaya po nito ang Biblia. Ang Biblia nagsasabi sa atin ang ating kinabukasan at ang ating buhay. Sa Romans chapter 3 verse 23, sinasabi po doon, lahat ay makasalanan at kapos sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lahat tayo makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi po ng Bible sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death." Kaya nga, ang mabuting balita, si Kristo ay namatay sa krus para tubusin ang ating mga kasalanan. Romans 5:8. Kaya kung hihingi ka ng tawad sa Kanya, magsisisi at tatanggapin mo siya bilang tagapagligtas, may pangako siya ng buhay na walang hanggan. Sinasalamin po nito na may pag-asa tayo ng langit sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, kaibigang rider at OBR, tinanggap mo na ba siya? Kung hindi pa, tanggapin mo siya ngayon bilang tagapagligtas bago matapos ang iyong paglalakbay dito sa buhay po na ito. In shoutout time, shoutout po sa ating po mga bagong subscribers. Ito po sila Ken Jane Flor Sanag, Emil Gubat, Saiha Hanabishi, Jose Marie Bangeles, Phil Barcelona, Coco Milk Nabi, Sol Caliber, Justin Antiporta, Janet PH, The Living Word, Semil Ali, RB De Leon, RR Rodriguez, Cad Gamers, RJ Bombi, TNT Balitan Chismis, Hans Westna, Gerald Jamisebal, Wise Ignorant, Benjer, Antolin General Now, and to all our 359 subscribers. Salamat po sa patuloy niyo pong suporta sa ating pong channel. May the Lord bless you always. Salamat po. Again, like, subscribe, and hit the notification bell for more upcoming videos.
Ride safe with prayer. To God be the glory. Tuloy si Pastor Man. Thank you for watching. Paalam. Tahangin. Tahangin.